Yan, marami tayong generator dito. $150 US as in ultra silent generator. 150 kVA ang ibig sabihin yan. Ang mga generator kVA yung inilalagay nila, hindi kilowatts. Yan, marami tayo, meron pa tayong bago rito. 150 rin. Oh. Meron tayong 220. Yung 220 na yan, kaya niyang i-load normal. Kalahati lang. Wag mo ano yan, huwag isasagad sa maximum capacity. 150 kaya niyan mas maganda dyan, ano lang, 75 kilowatts lang. Iba kasi yung kilowatts sa kVA. Meron yung tinatawag ng power triangle. Pakita ko sa inyo mamaya. Saka hindi pwedeng pinapatakbo yung generator, nasa maximum palagi. Okay, at tumagal ka ng 30 minutes na nasa maximum capacity. Pag-overheat ang makina, hindi bibigay yung dynamo. Ang bibigay yung makina. Parang makina na sasakyan mo na naka-revolusyon. Papayag ka ba na naka-revolusyon kung mahabang oras yung sasakyan mo? Masisira yun. Oh. Yung power triangle, ito yun. Search nyo lang sa internet, power triangle. Ito yung pag bumili kayo ng generator, ito yung nakalagay. Volt ampere kVA. Sa ilalim niya, real power wattage. Ito naman yung reactive power, VAR. So hindi porket nakalagay yung 150 kVA, 150 kilowatts ang kaya, hindi ganoon. Meron ka pa dyan meron ka pa dyan theta. Ayan yung relationship ng wattage saka volt ampere. So pagka kinuha mo yung wattage nito, multiply mo ng 0.8 itong volt ampere, lalabas yung wattage. Pero hindi pa rin yun ang dapat mong gamitin. Meron ka pa mga loss, iba-ibang loss pa yan. May mga eddy loss o heat loss. Ngayon kung halimbawa 75 kilowatts yung kailangan mo, yung 150 kVA pasok na pasok yan, safe yan. Kalahati mo kaagad para hindi ma-pwersa yung generator. Once na ma-pwersa ang generator, mag-overheat ang makina, bibigay ang makina, yung dynamo mo safe pa yan, pero yung makina mo ang bibigay.